Bugaw, iniba pa yung boses, Bugaw allegedly kasi hindi natin alam. Alam naman natin sinungaling yung mga hayop na yan. May takip pa sa mukha. Nakita nyo lahat, babaguhin nila yung boses. Pero kapag, mga kababayan, kapag sa kritiko nila, expose lahat yung mukha. Bakit one-sided? Bakit ito lang, si Jing lang at itong si Leandro ang ipaisapina nila? Well, you all know, dahil kritiko ang parehong Jing at si Leandro, kritiko ng Bangag Administration, lumalaban sa katiwalian at kasama sa pag-expose ng mga flood control anomalies. Tapos papalabasin na siya lang ang may bukod tangi. 'Di ba? Sa una pa lang, kung bawal pala yan, which is hindi naman bawal sa batas, na magkaroon siya ng confidential funds, bakit inaprobahan ng putang inang Marcos Bangag na hindi pa pumantay ang panang yawa? Right? So we all know na ito ay gawa na. Gawa na itong kanilang impeachment. Anong pinag-uusapan ngayon? Okay? Tungkol kay Leviste na inisyuhan na ng subpoena, mga kababayan, ng NBI Bugo. Magpapaliwanag, isusupina nila dahil daw ang kwento dyan, ang financer ng pagsira dito kay Batman, okay? Ang pagsira daw kay Batman na di umano na nakikipaghalubilo, nakipagtsurbahan halubilo, mga kababayan, sa Viva Hot Babes ba yun? O Viva Max, whatever, mga babaeng nakabikini. Right? So yan ngayon, ang sinasabi, nagpa-interview si Tibag kay Ted Filon, na kesyo na, ito, kasi chinek namin yung conversation itong bugaw, di ba? Yung bugaw, may nalala ba kayong bugaw? Mga bugaw ng ina. So na-check namin kasi, nagkaroon ng entrapment, merong mark money, siguro peking pera na naman ang pinresent ng NBI doon. Mark money at nahuli daw itong naka-cover na naman ang mukha ng allegedly bugaw daw na kinontrata ni Jing Paras para daw magsabi ng kasinungalingan laban dito kay Recto, kay Batman Recto, na siya ay nakipag-churba-chuchu, or nakipag chami-chami dito sa mga Viva Max chuba-chuchu. So ngayon, alam mo, maraming red flags doon sa interview. Napanood ko, short lang. Dito kay Matibag na, ito nga, nagsabi yung allegedly na bugaw na from the LGBT. Hindi sinabi exactly yung word na bugaw. Na yun na nga, months pa sila nag-uusap. Nung May pa, kinakausap daw ni dating kaibigan natin yan, dating Congressman Jing Paras, na gagawa ng kwento para sirain si Recto na nakipag-chami-chami dito sa mga sexy hitad. Alam nyo, ako lang to kung gustong sirain, kung gagastos lang naman, hypothetically, kung ako lang to, kung ako gagastos, if I have the capacity, di ba? Kung pera ko, yung pinagbibintangan ako, nagagastos ka para sirain yung reputasyon nitong si Recto na ito. Bakit si Recto pa? Tirahin mo na yung ulo. Right? Sige nga. Ito sa real talk. Kung gustong sirain, kung gusto magbayad ni Leandro, kung gusto sirain ni Jing Paras, which is yan ang ina-allege, yung ina-akusa sa kanila, mga kababayan, bakit mo pa sisirain si Recto? Wala namang silbi yan. Diba? Sunod-sunuran lang kay Bangag. Tirahin mo na yung ulo. Kung yan ang naratibo nila, kung yan ang susundan nating script, sinong sira ulo, diba? Para makaganti ka, tirahin mo na yung ulo. Yun ang siraan mo. Bakit ka pa pupunta doon sa aso? Right? Ba't doon ka sa aso magdadadakdak kung gagawa ka ng kwento? Kaya nga si Leandro, may mga posting siya. Okay? Tignan natin, mga kababayan, ano ang sabi ni Palangga Leandro Leviste? Tignan natin. Ayan. Recent yan. Okay? What is that?
Nababasa niyo? Okay, tingnan natin. Sabi ni Leandro. Okay, dahil sabi ni ano, ang una palang message kasi diyan ito. Nag-post si Leandro Leviste ng previous conversation nila. Yan, no? I think that was before, after the election, ano? Congrats, Kong Lian. I'm so proud of you. I hope I get to live. I hope I get to live long enough to see you one day leading our country. It's such an honor to know you. God bless you always. Ayan, yung date. Then sabi ni Lian dyan, ay, maraming salamat. Tibag, sa iyong mensahe, congrats, Kong Lian. I'm so proud of you. Okay, sabi niya. Kaibigan ka ng aming pamilya at isa ka sa mga mentor ko nung papasok pa lang ako sa politika. Naku, nag-mentor ka pa ng si Raulo. Maraming beses tayo nag-usap at marami kang ibinahagi sa akin. Dahil sa respeto, hindi pa ako nakakapag-post tungkol sa iyo kahit madalas kang nasa balita. Sabihin ko na lang na dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako sinungaling at totoo ang sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Di ba? Pinatamaan niya, gawang rekto kasi gumagawa ng peking money si Tibag. Alam kong inutusan ka lang, kaya pinapatawad kita. At kahit wala na ang mga taong nasa paligid mo ngayon o kahit mawala na ang mga tao sa paligid mo pagdating ng 2028, pwede pa rin tayong magkwentuhan tulad ng dati. Kaya ang sagot niya ni Tibag is, no one is above the law daw. Kaya walang kaibigan, kailangan ipatupad ang batas, chuchuchucho. Siyempre, si Matibag ay isang aso ni Lee Satanas. Pag sinabi ni Lee Satanas, Tibag, kumagat ka ng tae, kakagat ng tae yan. Pag sinabi ni Lee Satanas at Tibangag, Tibag, lapain mo ang daga, isalaksak mo sa buli mo, gagawin niya lahat yan. Right? Kasi nga, hindi naman, kundi dahil kay Lisa Tatas at kay Bangag, wala sa dyan sa ini-enjoy niyang pwesto na puro panggigipit. Nga sabi ni Leandro, Melvin Mateo, kung no one is above the law, bakit hindi si Ralph Recto ang ipatawag para malaman kung personal ba niyang kilala o hindi yung talent manager at talents ng Viva Max. O, di ba? So, yan ang sinasabi ni Leandro. So, may patama, di ba? So, ang punto de vista ko, ang interview ni Tibag na nakita namin sa telepono nitong talent manager na may mga conversation. Alam mo, magaling si Ted Filon mag-interview. Pero wala po ba sabi niya na mga CCTV or something na pwedeng nakita ng NBI? Sabi ng hayop na Tibag, yun na nga po Yun nga po, akala mo ang bait-bait ng puki ng ina. Yun nga po, nasa process na, ganyan, ganon. Halatang nagsisinungaling. Kung natotoo, okay, na kanilang sinurveillance from 5-star hotel. Kasi nang sabi yun yung tanong ni Ted Filon, na, ito ba ay nasa, hindi naman to verbatim, parang ito lang yung naalala ko sa usapan nila, na ito daw ay na kung ito po ay nahuli, na-entrap dito sa 5-star hotel, hindi po ba dapat may mga CCTV, ganito, ganyan. Mga kababayan, ang sagot ni Tibag, nasa proseso nga po tayo, kailangan titignan natin yan. Tapos sabi ni Ted Filon, di po ba since ito ay investigation pa lang, hindi natin sasabihin na etong si Leandro at si Jing Paras ay parang convicted na or totoo na yung sinasabi mo. Sabi niya, in fairness, kay Lian, wala naman siya doon sa meeting, ganyan-ganyan. Pero yung kay Paras, sabi niya, kasi nakikita doon sa phone conversation, ganyan-ganyan, na meron talagang phone conversation, kaya validated na daw. Validated? Really? Tapos ang sabi pa niya, nagsuntukan nga yung kanyang yung kanyang kasinungalingan ni Tabag. Una, sabi niya, isasupina natin, i-confiscate yung telepono para maimbestigahan. Pero, the next sagot niya na, ay validated na. So, meaning, nakuha niya na. Kung titignan natin yung naratibo niya na validate na yung conversation between the Bugaw and Jing, ibig sabihin nakuha na nila yung telepono nung talent manager. Pero later, sabi niya, isasupina natin para maimbestigahan kung ano yung laman ng telepono. Putang ina. Ginagawa tayong tanga. Tapos narinig ko si Ted Filon,
Habang nagsasalita si "Aha, aha," sabi ni Pylon. Yung obvious na it's like saying na, "Aha, sinungaling ka." But siyempre, Ted Filon is really a journalist, a real journalist, kaya kailangan niyang gumanon-ganon ng dramatization. Pero mga kababayan, babalik tayo dun sa tanong na ni Ted Filon na meron dapat na mga CCTV. Mga palangga, bago sana sumatsat itong Citibag, itong NBI, na eto, nahuli, may entrapment, itong mga babae, chuchu-chuchu, itong ano na to, bugaw na ito, itong talent manager, ganyan, ganyan, ganyan. May CCTV, exactly. May CCTV ang five-star hotel. Lahat na ngayon, kahit sa squatters area, may CCTV. Tama, mali. So yung pagpasok, dapat na lang, bago siya nagpa-interview, bago sila manira ng kwento na, si Jing, si Lian, ito ang financer, dapat tapos na. Meron kaming CCTV na magpapatunay na ganito, na ganere. Yes, nasapinan na namin ang telepono ng isang bugaw at ito ay talagang nakita namin. Ito ang mga dokumento. Ganitong araw, dapat magpa-press con sila, iharap nila, ilagay nila, magpara kang nagre-report, di ba? Para sila nagre-report, meron silang whiteboard o Manila paper, doon sila magaling eh. Sa Manila paper, ipipresent nilang lahat. Okay, ganitong araw, nagkita sila ni ganito ni Jugaw, na ganito, na ganyan, tapos ito yung mga babae. Wala, naka-blurred ang mga girl lalo. Although, okay, I would understand that. But, yung bugaw, iniba pa yung boses, bugaw allegedly kasi hindi natin alam. Alam naman natin sinungaling yung mga hayop na yan. May takip pa sa mukha. Nakita nyo lahat, babaguhin nila yung boses. Pero kapag, mga kababayan, kapag sa kritiko nila, expose lahat yung mukha. Hindi na naibahin yung boses, ito, ganito, ganyan, ganyan, nahuli, sinabi, ganyan, ganon, ganon. Pero etong kanilang mga testigo na mukhang mga pekenes ay protektado, katulad ng mga testigo nila doon sa nailagay sa garapon. Diba? Sabi naman ng PNP, solved na mag-asawa ang mastermind na negosyante at ito ay away doon sa utang na 8 million, chuchu. Nasaan yung mag-asawang negosyante na di umano ang nag-utos na gumurgor sa isang garapon queen? Diba? Nasaan ang information? Sino itong pinabanggit nilang bugaw na nagsasabi na umamin na di umano, mga kababayan, na inutusan ni Leandro, nagpipinansa si Jing. Putang ina, nakakapagod na itong mga hayop na ito. Kaya dapat na silang tanggalin. Mga kababayan, wala silang maipakitang testigo. Puro gawa-gawa. Sino ba yung bugaw-bugaw na yon? Malay ba natin pinulot lang nila sa kanto yon? Sino yung mga babae na nasa silhouette na naglalakad-lakad? Pwede nilang bayaran yon. Hindi ka nila pinagsalita eh. Yung nagsalita yung mga babae. At ang mabusesa natin kung Viva Box nga ba talaga yun. Diba? Tama si Leandro. Bakit hindi ipatawag si Vatman Recto? At tanungin ni Matibag, totoo ba nakipagtsoktsakan ka? Totoo ba na ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Totoo ba na nagpulburon kayo, nagsinghot kayo? Bakit one-sided? Bakit ito lang, si Jing lang at itong si Leandro ang ipaisapina nila? Well, you all know, dahil kritiko ang parehong Jing at si Leandro, kritiko ng Bangag administration, lumalaban sa katiwalian at kasama sa pag-expose ng mga flood control anomalies. Yun ang bottom line. Kaya ginigipit ngayon. Kaya sabi ko, magsanib puwersa na sana ang lahat ng ginigipit at pumunta na sa kalsada. Huwag nyo nang antayin ang 2028. Walang mangyayari dyan. Uubusin kayo. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo, natatamnan kayo ng kaso. Kung ako nga nasa Amerika, tinamnan dyan sa Pilipinas at pinuntahan pa dito. How much more kayo dyan sa Pilipinas? You have to act now. Tama na ang pa-cute dyan. Okay? Yung mga ginigipit ngayon,
magsanib puwersa na kayo at pag kayo lumabas, sabi ko nga, baka si VP Sara ay bigla na lang mag-show up. Okay? At yun na ang katapusan ni Bangag. Who knows, mga kababayan? Diba? Paulit-ulit na lang eh. Sino ba nanood sa inyo dito ng impeachment puro kaputang inahan? May nanood ba sa inyo? Madam Harlika, sana 2028 na para matauhan na ang mga kawatan dito sa Pilipinas, sabi ni Arthur Mabulay. Arthur, oo nga eh. Pero ako ayoko na paabutin palangga yan ng 2028. Dapat mawakasan na ang mga demonic. Okay? Sabi ni Ruby Valle, mag-classmates pala ang mga Tulfo at Recto. Well, ako nakita natin, viral nating video na si Rafi Tulfo ay pinapaligiran ng bilat. Ito yung mga leaders ninyo. Nakita nyo? Tapos ngayon, ulit-ulitin natin, kaliwat kanan ang nakawan, saksakan, holdapan. Bago tayo mag-vlog, may napanood ako, magjowa, I forgot kung saan place yun. Nagpapahinga lang sila dahil umulan-ulan. May pumarada na 4 na riding in dalawang motor, may angkas pareho, 4 na mga suspects ang nang hold up sa kanila. Kuha ang gamit, cellphone. Lahat, what kind of government, what kind of country ang tinathak, ang tinitirahan ninyo. Anong klase yan? Naglalakas loob na. Alam mo kasi, ano yan eh. Kapag, parang ano tawag yan, uso-uso, parang mga trend. Di ba? Katulad dyan, kunyari, lalo mga kabataan na yon. Ang mga kabataan ngayon, sa atin, dahil okay, we have to accept that, iba na ang generation. Dito sa Amerika, ang mga suot ng mga bata, yung mga bully, nakikita na. I don't know kung meron sa Pilipinas, pero, I mean, kung gano'n na ba katalamak sa Pilipinas, yung mga pisngi ng puwet. Di ba? Galing ako sa isang event, nakita ko yung mga bagets, yung mga bully nila, kita na yung mga dimple. Nasa ako naman, although ang gaganda ng mga bata, iba-ibang mga lahi, syempre, iba-ibang pinanggalingan at iba-ibang lahi. Ganun ako sa event, sabi ko, oh my God, hindi ito yung generation ko. Da. So anyway, sabi ng Junakis ko, syempre, alam mo naman ako, sabi ko, ito na ba talaga ang mundo ngayon? Ma, sabi nga nun, tanggapin mo, iba na generation. Iba ang generation ng kabataan ngayon. Iba ang generation mo. Kita na talaga yung mga puwet, pero ang gagandang mga bata, na 15, 16, 17, 18, even yung mga gurangtot, makikita na yung mga buli. So anyway, trend yan. So iko-connect ko lang. So sa riding in tandem, trend na rin. Kasi, may nang hold up, okay lang, di naman napanagot eh. Di ba? May nagnakaw ng motor, sundan na rin natin. Kasi wala nang pakalam si Bangag eh. Hindi katulad ni Duterte, natatakot sila, di ba? Ang mga tao nang takot magnakaw kasi tangaina talagang, may kalalagyan ka. Ngayon, wala kang kalalagyan, kaya magnakaw ka ng magnakaw, mang-hold up ka ng mag-hold up. Yes, Marites Garcia, wag nang paubutin ang 2028. Wala kasi nagvo-volunteer. Yung mga nag-umpisa, mag-uumpisa, sabi ni Sofia. Sabi ni Michael Bray, Madam, yung controversial na Mary Grace Piatos ay binigay pala pambili ng medicine. Yes! Nakita ko nga 40 million ang allegedly ang ginastos ng Office of the Vice President doon sa part of the confidential funds. At mayroon pa doon audit sila na ang na-audit daw ng COA is 125,150,000. O, di ba? Yung napuntahan noon. So, ibig sabihin, nag-abono pa si Sara Duterte. Nag-abono pa si Inday. Di ba good thing yon? Pero kasi, mga kababayan, hindi nga nag-stipulate yung depensa. Hindi pa na-cross. Okay? Hindi sila nag-agree doon sa mga pinresent nila lahat. So, we're waiting. Kasi, the exciting part of this Maleta hearing ay ang cross-exam. Mag-agree ba kayo sa akin? Ang pinaka-exciting part nga, yung pagkocross kasi lumalabas yung mga kasinungalingan ng mga yawa. Ngayon, balik ako doon sa riding in tandem. Yun ang inyong situation. Dahil wala pakialam ang Bangag administration.
'Di ba? Puro kasinungalingan lahat. Tas 13 testigo sa confidential funds. Oh, posible daw babawasan na naman ang mga hayop. Wala na ngang kuwenta ito. Anong sabi ni Chihuahua? Anong sabi niya? Okay. Kung ma-shorten po namin yung proseso, let's say after presenting 8 or 9 witnesses, tingin namin ay solid na solid na. We can move on the next article. Walang solid, wala silang napatunayang solid dahil lahat ng kanilang testigo ay it's either anxious, sinungaling, o walang personal knowledge katulad ni Tibag. Hearsay lang. So lahat ginagamit nila sa trial by publicity. Nakita nyo, di ba? Sa pakikipagsabuatan ng mga mainstream media, puro trial by publicity. Sara, ganyan, 225. Nako, si Sara, nasa ibang bansa, chuchu-chuchu. Harapin mo, puro ganyan ang kanilang kaputang inahan. Nasabi ko nga, dapat na silang tanggalin sa kanilang mga pwesto.